Mula nang ipinanganak si Alonso, kailanman ay hindi siya kinarga o niyakap man lamang ng sariling ina na si Lorena. Kahit tumungtong na ito sa unang baitang at maging isang ganap na binata, ay wala siyang naramdamang pagmamahal mula sa kanyang ina. 17 taong gulang na siya, kaya kita nito at ramdam ang panlalamig ng sarili nitong ina. Ma, may PTA po kami bukas. Need po ng parents. Punta po kayo. Busy ako bukas. Nariyan naman ang papa mo. Kausapin mo kung gustong umattend. Baka nasa kwarto niya. Puntahan mo na lamang doon at may gagawin ako. Wala nang nagawa pa si Alonso at tinungo na nga nito ang lugar na sinabi sa kanya ng ina. Samantalang napairap pa si Lorena nang makaalis na ito sa harapan. Nang makarating siya sa harap ng pinto, ay huminga muna ito ng malalim. Saka dito kinutok ang pinto. Pa, nandyan po ba kayo? Oh, pasok anak. Pinihit nito ang seradura at nakita nito na abala ito sa ginagawa. Kit nag-aalangan pa siyang magsabi. May kailangan ka ba anak? Pa, may PTA po kami bukas ng 10 a.m. po. Pwede po ba kayo? Busy raw po kasi si mama kaya kayo na lamang po ang pinuntahan ko. Sige anak, darating ako bukas. Totoo po pa? Yun, sa wakas, darating din. Napangiti ang kanyang ama dahil sa reaksyon nito. Lumabas si Alonso sa kwarto nito nang nakangiti. Sa sobrang tuwa ni Alonso, ay halos hindi na ito nakatulog ng maayos. At kinabukasan nga, ay binalita niya yun kay Betty, ang kanyang kaibigan. Darating ang papa ko, sabi niya atin daw siya. Wow parang bago yun sa pandinig ko Darating yun, promise niyo yun Lumipas nga ang kalahating oras, ay wala pa rin ang kanyang ama. Kinakabahan na ang binata pero kailangan niyang maging kalmado. Hanggang sa natapos nga ang PTA, ay walang Fred na dumating. Salamat na lamang sa nanay ni Betty, dahil ito na rin ang umattend sa kanya. Bagsak ang balikat ng binatang si Alonso, at nakaramdam siya ng tampo. Medyo nagtagal ito sa eskwelahan, kaya naman halos hapon na nang nakauwi ito sa bahay nila. Alam niyang magagalit na naman ang mama niya, pero nagtatampo talaga siya sa sarili niyang ama. Ito na pala ang magaling mong anak. Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-aaral pa po kasi ako sa library, kaya late na po ako nakauwi pa. Bakit hindi po kayo nagpunta? Hinintay ko po kayo doon. I'm sorry son, may emergency kasi kanina. Mas mahalaga pa po ba yun kaysa sa akin? Hindi na nagsalita pa ang kanyang ama dahil kita nito sa mga mata ni Alonso ang lungkot at dismaya. Niyaya niyang kumain ng anak pero huminto lamang si Alonso mula sa puno ng hagdan. Busog pa po ako pa. Bakit parang galit ka ata? May karapatan po ba akong magalit ma? Hindi ba't palagi naman po kayo ang susunod? Bastos ka na. Yan ba ang natututunan mo sa eskwelahan niyo ha? Hindi po ma, dito ko lang po yun natutunan. Ang kapal na mukha mo. Lorena, tigilan mo na ang anak mo, ano ka ba? Tigil ng asawa niya para hindi na humaba pa ang diskusyon ng mag-ina. Pero hindi tumigil ang ginang. Anak mo lang Fred, kahit kailan, hindi ko matatanggap yan. Dahil siya ang dahilan kung bakit ito lang ang buhay ko ngayon. Magsama kayong mag-ama. Lorena, bumalik ka nga dito. Pa, ano pong ibig sabihin ni Mama? Wala yun anak. Sige na. Tatawagin na lang kita pag ready na ang dinner ha. Tumango naman si Alonso at umakyat sa kwarto nito. Pero nakatatak sa isipan niya ang mga salitang binitawan ng ina. Kumatok ang isa nilang kasambahay makalipas ang 1 oras. Bumaba nga ang pinata at naabutan na kumakain na rin ang mga ito. Tahimik lang si Alonso hanggang sa natapos itong kumain. Nakalabas na siya nang marinig dito ang usapan ng kanyang mga magulang. Lorena, ikaw naman. Mahalin mo naman si Alonso. Anak mo rin yung bata. Huwag mo akong turuan, Fred. Kayong mag-amang sumira ng buhay ko. Modelo na sana ako ngayon kung hindi mo ako binuntis. Tumigil ka na nga. Makasarili ka pa rin talaga, Lorena. Anak mo pa rin si Alonso. Dapat pinisil ko na lamang yung ilong niya noon nang maliit pa siya para wala akong problema. Buisit kayo. Nagulat pa silang mag-asawa nang lumabas sa gilid si Alonso.
at puno ng luha ang mukha. Natigilan si Lorena at maging si Fred. Ganun mo po ba ako kamuhian, ma? Ganun ka ba talaga kagalit sa akin? Alonso? Sasaya ka ba kung mawala na ako? Para maging maayos na kayo ni Papa? Anak, hindi yun ganun. Sige na, matulog ka na sa kwarto mo. Ang gusto ko lang naman po, ma. Pa, yung makita niyo ako dito. Dito sa bahay na anak niyo. Pero bakit napakahirap niyong iparamdam sa akin yun? Hindi ko rin naman po hiniling na isilang ako at maging anak niyo. I'm sorry po kung nasira ko ang buhay niyo. Alonso, I didn't mean it, iho. Ngumiti si Alonso sa mga ito, saka tumalikod at umakyat sa kwarto. Sinundan nila ito ng tanaw hanggang sa mawala na sa kanilang paningin. Umiling si Fred dahil sa nangyari at hinarap ang asawa. Ano, masaya ka na, Lorena? Masaya ka na ba? Hindi na kita kilala. Ayos lang naman siya, hindi ba, honey? Itong tandaan mo, pag yung anak mo nagrebelde, ikaw ang may kasalanan nito. Naiiwang walang kibo ang asawa niyang si Lorena. Naisip niyang lumampas na pala siya sa boundary at masyado na rin pala siyang kinain ng galit. Naisip niyang bukas ay kakausapin niya ito para humingi ng dispensa. Kagaya nga ng nais ni Lorena, ay maaga siyang nagluto para sa kanilang anak. Nagulat pa nga ang asawa nito dahil si Lorena ang nabungaran sa kusina. Ngumiti pa ito at ipinagtaka pa ng kanyang asawang si Fred. Anong meron, honey? Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Tama ka, honey. Narealize ko na mali ako sa ating anak. Kaya pinagluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain. Oh, that's good. Matutuwa yun sigurado. Tatawagin ko lang siya para makakain na, ha? Nagpunta nga ang lalaki sa kwarto ng kanyang anak. Pero nakailang katok na si Fred. Wala pa rin sumasagot sa kanya, kaya tinawag nito ang isa nilang kasambahay. Ipinakuha ang duplicate key. Pagbukas ni Fred sa pinto, ay walang bakas ng kanilang anak. Maayos ang kama na tila hindi naman nagusot. Pinasok niya ang banyo ngunit wala pa rin hanggang sa isang sobre ang nakita nito sa ibabaw ng maliit na lamisita. At doon niya nakumpirma na wala na ito at iniwan na sila. Lorena? Lorena! Bakit pa sumisigaw ka, honey? Nasaan ang anak natin? Inabot ni Fred ang nakuhang liham at baka sa mukha nito ang katamlihan. Kinuha ng ginang ang ibinigay at binuklat iyon. Nagulat pa siya sa nakasaad dito. Umalis ang kaisa-isa nilang anak dahil na rin sa pagtrato niya rito. Tinignan niya si Fred at may halong galit at panunumbat ang mga mata nito na nakatuon din pala sa kanya. Nakasaad pa sa sulat ay, Ma, Pa, pasensya na po at umalis na ako. Hindi na ako nagpaalam dahil wala naman pong magbabago, hindi po ba? Para na rin po maging masaya kayo at magawa niyo na po ang gusto niyo. Hindi po ako galit sa inyo. Naisip ko lang po na ito na marahil ang tama, ang lumayo sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko po kayo, Ma. Kahit hindi ko po naranasan na mayakap niyo. Hindi po ako nagalit o nagtampo kasi magulang kita at anak mo lang ako. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko na kayo gagambalahin pa. Lumuluwa si Lorena dahil sa liham na nabasa mula sa anak niya na ang tangi lamang na gusto ay ang maramdaman ng pagmamahal niya bilang isang ina. Masaya ka na ba ngayon, ha, Lorena? Wala na ang anak mo nang dahil sa'yo. Honey, please, hanapin natin siya. Baka nasa mga kaibigan lang niya yun. Pagod na rin ako sa ugali mo. Wala nang dahilan pa para manatili ako dito. Total kami naman ang dahilan kung bakit hindi mo natupad ang pangarap mo noon, hindi ba? Kaya maghiwalay na tayo. Naiiwang tulala ang ginang dahil sa mga nasambit ng kanyang asawa. Naguguluhan ito at nasaktan dahil sa nangyari ngayon sa kanyang buhay. Gaya nga ng sabi ni Fred, ay bitbit nito ang mga damit kaya naman halos magmakaawa ang asawa niyang si Lorena para lamang pigilan ito ngunit sadyang nakapagdesisyon na si Fred. Naiiwang mag-isa at lumuluha ito kasama ang isang kasambahay na inaalo siya para tumigil sa pagluha. Samantalang si Alonso ay lumayo at nag-aral para sa sarili. Nagsikap siya para kung sakaling mag-krus muli ang landas nilang pamilya ay may pagmamalaki na siya sa kanyang ina. Hanggang sa natapos niya ang sekundarya at naging isang kolehiyo na. Pinasok niya rin ang iba't ibang trabaho mapag-aral lamang ang sarili. At doon niya nakilala si Elena
ang babaeng naging katuwang niya at sa uli ay naging kabiyak niya rin. Nagtapos si Alonso sa kursong kanyang hinangad bilang isang mahusay na guro. Ngunit isinanatabi muna niya ang bagay na yon dahil tinulungan niya ang asawa sa negosyo nito. Beauty product ang hanap buhay ni Elena at sinuportahan niya ito, kaya naman nakilala ang kanilang hanap buhay at mas lumago pa iyon hanggang sa nakilala at inangkilik ng masa. Sa paglaon ng taon ay ganap nang may anak ang dalawa at napagpasyahan ni Alonso na silipin ang kanyang mga magulang. Umalis na rin pala sa bahay nila ang kanyang ama matapos niyang maglayas. Nalaman niya ito dahil doon sa kakilala ng kanyang ama. Nalungkot siya sa nalaman, kaya naman ipinahanap niya ang ama dahil na rin sa may kaya na ang buhay niya ngayon at marami na rin silang kalat na negosyo. Nalaman ni Alonso na doon pa rin nakatira ang kanyang ina, mag-isa at matanda na rin, kaya't nagpa siya silang puntahan ito. Ang papa naman niya ay matanda na rin at natagpuan niya ito sa isa sa mga kapatid na nasa malayong lugar din. Kinausap niya ang kanyang ama at humingi ng tawad dahil sa kanyang pag-alis. At ganoon rin ito, dahil hindi man lamang daw siya nito na ipagtanggol noon. Pero kinalimutan na iyon ni Alonso. Mahal, sigurado ka ba na tatanggapin tayo ng mama mo? Baka mamaya ipagtabuhin niya tayo, kasama ni Papa. Kung magkaganon man, mahal, anong gagawin mo? Di hindi ako aalis at susuyuin ko siya kasi mahal mo ang mama mo. Kaya tatanggapin ko kung anong ugali niya. Napakabuti mo talaga, mahal. Salamat ha, at mahaba ang iyong pangunawa. Salamat din, dahil hindi ka nagtanim ng galit, kahit na hindi kayo tinuring ng tama. Mahal ka namin ng mga anak mo. Niyakap ni Alonso ang kanyang asawa. Malaki ang pasasalamat niya rito, dahil tulad niya ay isa rin itong pinagkaitan ng pagmamahal. Pero ibang kwento naman sa kanyang asawa, sapagkat mga kapatid lamang nito ang mga ganon dito. Pero dahil nga pamilya mo, mapapatawad mo kahit kaano man kasakit at kasama ang ginawa nila sa'yo. Tinahak nila ang daan pauwi sa dati nilang bahay. Kabado man sa una si Alonso, pero nagbigay ng lakas ng loob niya ay ang kanyang mag-ina at kasama na rin ito ang kanyang ama. Nagkapatawaran at inintindi niya ang sitwasyon. Malayo pa lamang ay kita na ni Alonso ang nangangalawang na nilang gate na dati ay punong-puno ng kulay at mga namumukadkad ng mga bulaklak, pero ngayon ay wala na. Nang nasa gate na sila, ay bumaba na kaagad ito sa sinasakyan na kotse, kasama ang kanyang bagong pamilya at ang kanyang ama. Isang babae ang nakita niyang nakaupo sa lumang upuan na kung tawagin ay tumba-tumba. Abala ito sa ginagawang paggaganchilyo. Hindi napigilan ni Alonso na pumatak ang kanyang luha dahil malaki ang pinagbago ng dating maganda at puno ng kulay na mukha ng kanyang mahal na ina. Tinapik siya ni Fred sa balikat at tinanguan. Kaya naman dahan-dahan niyang binuksan ang nakaawang na gate na ngayon ay puno na ng kalawang. Mama? Tawag niya dito. Kaya naman napahinto ang ginang sa ginagawa nitong pagsusulsi at dahan-dahan na tumingin sa tinig na nagmula kay Alonso. Bakas ang gulat sa mga mata nito at bigla na lamang napaluha dahil hindi makapaniwala ang ginang sa kanyang nakikita. Lorenzo? Anak? Ako nga po, Mama. Lumapit siya dito kaya inaplos ng ginang ang kanyang muka at doon natuluyang naglandas ang masaganang luha ni Alonso. Niyakap niya ang ina na kailanman ay hindi niya naramdaman mula dito. Anak ko, patawarin mo si Mama ha. Nung aayusin ko na ang lahat ay bigla ka na lamang nawala. Kayo ng papa mo, iniwan niyo akong mag-isa rito. I'm sorry po, Mama, kung naging mahina ako. Sorry po kung natiis ko kayo ng mahabang panahon. Hindi anak, ako ang may kasalanan ng lahat. Kailangan niyo pa pala akong iwanan para ma-realize ko ang lahat ng mga pangit kong ginagawa. And I'm really sorry for being selfish. Hinalikan niya ang ina sa buhok at lumayo dito para ipakilala ang kanyang kasama. Ma, may kasama po ako. Ha? Sino naman anak? Tumingin ito sa likuran ng anak niya at doon ito nakita ang isang magandang babae at dalawang bata na magkabilang kamay nitong hawak. Isang batang babae at lalaki. Ma, pamilya ko po. Si Elena ang aking asawa at ang anak po namin na kambal. Diyos ko,
Mga apo ko na ba ito? Opo ma. Mahal Tara, lapit mo yung mga bata kay mama. Lumapit si Elena maging ang mga anak nila. Nagulat pa nga ito dahil niyakap siya ng mama ni Alonso. Ang mga kambal naman nila ay hinalikan nito sa pisngi matapos na yakapin. Masaya ako dahil umuwi na ang anak ko at may kasama pang 3. Kaso ang papa nyo, hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Ma, may isa pa po kaming kasama. Ha? Huwag mong sabihin na meron kang kabit anak. Mama naman, wala po. Biro lang anak. Sino ba yon? Pumasok sa gate si Fred. Mas lalong napaiyak ang ginang. Tutok nito ang bibig at matagal na nakatitig sa asawa na matagal na panahon na rin niyang hindi nakita. Fred, ikaw na ba yan ha? Ako nga ito, kamusta ka na? Eto, dati walang buhay pero ngayon, masayang masaya na. Patawarin niyo akong lahat. Bumuhos ang luha ni Lorena dahil sa tuwa na nararamdaman ng mga oras na yon. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay buo na ulit sila at may dagdag pang 3. Marami man silang pagkukulang at pagkakamali, pero ang mahalaga ay nagsisi siya at tinanggap ang kasalanan. Nagkapatawaran silang pamilya at nangako na kahit kailan ay hindi na magkakahiwalay pa. Nanatili pa ang pamilya ni Alonso sa bahay nila ng mga ilang linggo dahil sinulit niya ang mga taon na hindi niya nakasama ang mga magulang. Magkasundo ang asawa ni Alonso at ang kanyang ina. Dahil nga sa biksa po ang kanyang mga magulang, ay nagtayo rin sila roon ng branch ng beauty product na negosyo nilang mag-asawa. Ang mama ni Alonso ang nag-aalaga sa kambal, kahit nakapagtatrabaho ng maayos ang mag-asawa. Ma, masaya ka po ba? Sobra anak. Salamat dahil di mo ipinagkait ang mga anak mo sa akin. Kahit na hindi kita pinakitaan ng maganda noon. Pinagsisisihan ko yon. Matagal na po yun ma. Kalimutan na po natin. Kung mabubuhay po ako ulit at papipiliin ng magiging ina, ikaw po ulit yung pipiliin ko ma. Kasi mahal kita at hindi ako magsasawa na mahalin at intindihin kayo ni Papa. Anak! Umiiyak na sabi ni Lorena. Niyakap siya ng kanyang anak. Kaya natawa pa ito. Hinalikan niya ang anak sa pisngi at sa kanyang noo. Sobrang saya ni Alonso dahil bukod sa nagkaayos na sila ng mama niya at may bago na rin siyang pamilya na iingatan niya at mamahalin habang buhay. Dagsa ang mga naging customers nila dahil kilala ang kanilang produkto. Bukod sa maganda na, ay ligtas pang gamitin sa muka. Madalang na lang silang umuwi sa dati nilang bahay dahil mas gusto ng asawa niyang si Elena na manatili sa poder ng mga magulang ni Alonso dahil naramdam niya na masaya ang asawa nito kung kumpleto sila. Natuto si Lorena sa kanyang mga kamalian at nakita niya ang tunay na kahalagahan ng salitang pagtanggap. Lumipas pa ang 1 taon ay mas lalong yumabong ang kanilang negosyo. Ang malungkot nga lang dito ay dahil nakaratay na ang kanyang ina dahil na rin sa katandaan. Pero kinapitan nila ang panalangin at dasal. At sa isang himala, gumaling ang kanyang ina, kaya mas lalong tumibay pa ang kanilang pagsasamahan. Ma, huwag kang magpagod ha, kami na lang dito. Okay ako anak. Kasama ko naman at katulong ko ang papa mo. Magmerienda na kayo ha. Basta wag na kayong magkikikilos. Hayaan niyo na po ang mga kasambahay dyan. Naku, hayaan mo na ang mama mo anak. Ngumiti ng tipid si Alonso sa kanyang ama dahil mas nagkakasundo na silang lahat. Walang awayan at bangayan. Pero ang problema ay nariyan lamang palagi. Basta't harapin lamang ng sama-sama at kapit kamay. Sana, mas marami pa tayong panahon na magkakasama-sama ma, pa. Itong pagsisikap ko ay para sa pamilya kong binubuo at para rin sa inyong dalawa. Dahil mula pa noon, kayo na po ang una para sa akin. Dahil isang pamilya tayo. Salamat anak, napakaswerte namin. Dahil ikaw ang ibinigay ng may kapal. Huwag kang magbabago sa mga anak mo ha, at maging sa asawa mo anak. Hindi po ma, pa. Niyakap niya ang kanyang mga magulang at pinuntahan ng kanyang mag-ina. Nakita niyang nakangiti si Elena habang papalapit siya, kaya't niyakap niya rin ito at hinalikan sa noo. Ang saya ko mahal, wala na akong mahiling pa. Dahil nariyan ka, ang kambal at sina mama at papa. Mahal ka namin. Deserve mo itong lahat dahil mabuti kang tao, mahal.
Mahal ko kayong lahat. Kayo ang mundo ko at panibagong buhay ko. Umikot ang buhay ni Alonso sa kanilang negosyo at sa pamilya nilang mas lalo pang lumaki at umibay dahil sa kanilang pagkakaunawaan at pagmamahalan.